kasama po natin si kaibigan natin Dwinding Linyo guys. Meron lang po siyang ibubunyag po ngayon dito na pagsisihan po ng mga BBM. Kung bakit po ito nila ginawa kay Duterte. Kaibigan, magandang gabi. Salamat po. Before po tayo magkipag-usap sa kaibigan, mag-shout out muna ako kay bro Jojo Parilla, watching from Japan. Mag-ingat ka bro. Lalo na po yung asawa po niya at saka yung pamilya po niya dito sa Mindanao. Magandang gabi. Salamat po sa inyong mga suporta. Ngayon meron tayong ipapaabot sa lahat dahil po alam kong maraming mga nalulungkot ngayon sa mangyayari kay Duterte, no? Sabi ng ating kaibigan si Tatay Sioto na tagilid, kung si kaibigan Linyo yung tatanungin natin kasi po bago lang po siya nakarating dito, galing po sila sa karian nila, tinignan po nila yung problema kung ano po ang mga impormasyon na magaganap po dito sa ating bansa, kung tuloy ba ang paghuli kay Duterte. Kaibigan, bakit po yung nasabi mahirapan sila? Grabe guys, natuklasan ng kaibigan, no? Kung ito man ay mangyari na si Duterte ay mahuli, ikulong, ito po ang nakita ng ating kaibigan, maraming susugod na tao doon sa Malacanang. Bakit po niyo sabi ito kaibigan? Ang alam po daw nila ng mga kaibigan po natin hindi na hindi po alam ng mga tao. Napakarami po talaga ngayon guys, naghanda na. Kung ano man po ang mangyayari kay Duterte, posibleng mayroon po silang kaladkarin po dyan sa Malacanang. Kaibigan, bakit po ninyo ito nasabi? Di ba, tagilid po si Duterte dahil po ay yung ICC at saka yung mga kapulisan naghanda na po para po ay hulihin si. Oo nga daw guys, hulihin, pero mahirapan po sila. Bakit po nyo nasabi kaibigan na mahirapan po sila? Bakit meron po bang kapangyarihan si Duterte para hindi makita? Nako, sabi ng ating kaibigan si Duterte nandyan sa Hong Kong, di ba? Pero mas lalong mahirapan pa rin guys yung mga gustong manghuli sa kanya. Kung mahuli man po siya, mayroon pong mangyayari pang kaguluhan dito sa Malacanang. Maraming tao nasasali sa kaguluhan dito guys. Mayroon pong mangyayari, nakaladka rin po dyan sa pwesto dyan sa Malacanang po ngayon. Kaya dapat po maghanda na tayo, no? Sa lahat po ng mga nalulungkot po sa mga supporters ni Duterte, huwag lang po kayong mag-alala dahil po ay nakita ng ating kaibigan ngayon na maraming kumakampi po kay Duterte. Kahit pa makulong yan, kahit pa mahuli, huwag kayong mag-alala pa rin. Kasi walang pagbabago po daw ang sabi ng ating kaibigan. Maraming, grabe guys, hindi ako makapaniwala sa sekreto. Duterte pa rin ang mga tao guys. Kahit pa meron tayo nababasa sa social media, naririnig na mga pang ipinabato, no? Binabato po yung mga Duterte dahil po sa paninira. Pero guys, sa totoo lang, ang problema lang po dito, bakit po nasabi ng ating kaibigan, bakit po niya nakita na meron po kaladkarin po doon sa Malacanang kung sa tuwing ito ay si Duterte kapag ito ay nahuli? Grabe, ang dami pala tao na naghihintay po ngayon guys na mangyari ito. Ito yung sinasabi, isang hudyat lang po, no? Ito yung magaganap. Pero kaibigan, yung ginawa ni BBM, di ba? Ano lang yan eh? Ipinapatupad lang po niya yung batas, di ba? Oo nga, yun po. Bakit po na ito po yung nakita ninyo? Di ba tama lang po yung ginagawa? Yun po ang problema guys, no? Mahirap po talaga tanggapin yan. Yung ginagawa po ni BBM guys, no? Sumunod lang po din siya sa utos
sa batas. Lalo na po yung ICC. Kapag hindi po malutas yung problema dito sa ating bansa, makikialam talaga yung ICC. Kaya nag-alala si kaibigan, no, na madugo ang mangyayari. Kasi marami po naghahanda ngayon, hindi lang po yung mga tao dito sa Davao. Lahat po sulok ng bansa natin, guys. Napakarami pala mga Duterte. Lalo na po si Normie Suare, yung mga MNLF. Yun po ang dapat po natin tingnan. Kasi po baka po pagsisihan po ng lahat kung ito ay mangyari, kung bakit po nila, no, tinutugis po si Duterte. Grabe kaibigan, nakakatakot po ito pag nangyari. Nasabi ni kaibigan, no, kahit pa mahuli yan, wala pa rin hindi pa rin madiin po talaga. Yun po ang totoo. Dapat po sana kung, tama kayo kaibigan, dapat po daw sana guys, no, na napakiusapan po ng maayos. Ang problema dito guys, yung ICC, yun po talaga ang problema dito. Kasi sila po yung bigay po ng tulong para po ay mabigyan po ng katuparan yung mga tao na nangangailangan po ng hustisya dahil po sa ginawa ni Duterte noong siya po yung namumuno, lalo na po yung mga pinapatay ng mga drug addict. Kung ako po yung tatanungin kaibigan, yung ginawa ni Duterte, tama lang yun, di ba? Oo, tama lang yun. Dapat po talaga kung si BBM naman po yung nakaupo, yung mga tao na sobrang demonyo, yung gumagamit po ng shabu, na nasa social media na harap-harapan na po ang kanilang ginagawa. Pangbabastos po yan Dapat po talaga nasundin na lang po ni BBM po yung ginawa ni Duterte, no, na ipahabol ang mga taong gumagamit. Ngunit wala, mas lalong dumami po yung mga demonyo ngayon guys. Si Duterte, ang kamalian po niya nagawa, yung pinapatay po talaga yung mga nabiktima, no, ng mga drug addict. Marami po talaga, totoo po yan, hindi po yan maitago. Totoo po yan na marami pong natakot kay Duterte dahil po sa kanyang ginagawa. Pero marami pong sang-ayon po sa kanyang ginagawa dahil po ay natulungan po yung mga kababaihan at saka yung mga bata. Wala tayong naririnig doon guys ng mga rape. Wala. Pero bakit ngayon? Tapos ipinatupad ngayon ang paghuli kay Duterte. Natakot ang ating kaibigan na yung mga tao na sumusuporta kay Duterte, yung mga lalaking tao, sila po yung makipaglaban po para po sa kay Duterte. Kaya natatakot yung kaibigan. Dapat ako po, sa totoo lang guys, sabi na ating kaibigan si BBM, sa totoo lang mabuting tao yan. Yun po ang totoo. Ngunit marami pong nakapalibot sa kanya, na marami pong nag-utos sa kanya na ito ang ipagawa. Alam kong marami pong mga tao ngayon na natutuwa, lalo na po yung mga nagsasabi ng masama about kay Duterte. Mas marami din po yung humahanga kaysa nagsasabi po ng masama sa mga Duterte. Yun po ang totoo. Kaya sa lahat po ng nagtatanong sa atin kung ano po daw ang mangyayari, ito ang mangyayari kay Duterte. Huwag kayong mag-alala, no? Kung mahuli man po siya, huwag kayong mag-alala, hindi pa rin yan madidiin. At saka marami pong mga tao na mga mamamayan po dito sa ating bansa na suportado talaga si Duterte. Kahit pa ano pang pananakit na ibinabato po nila doon sa mga Duterte at paninira, wala pa rin pintayan. Yun po ang totoo. Nakikita po talaga nila guys. Kahit pa sabihin nila no, na sino ang malakas po, BBM or Duterte doon sa ibang bansa, si Duterte pa rin. Yun po ang totoo. Hindi po natin maitago yan. Kaibigan, salamat po sa impormasyon. Kaya ang gagawin po natin dito kaibigan, sa lahat po ng makapanood, gagawin po natin, ipagdasal po natin ating bansa na hindi po sana madugo ito ha.
Sana po ay maagapan. Kasi marami na po talaga na naghihintay po ng hudyat ngayon. Lalo na po yung mga Muslim na sila iminilip, lalo na po sila Normis Suarez. Marami po mga ex-general na tutulong po sa kalagayan ni Duterte ngayon. Diba? Pagsisihan, kaya nasabi namin pagsisihan po ng mga Duterte, ano yung namumuno yun sa atin. Kaya nasabi ng ating kaibigan, pagsisihan ng mga BBM. Dahil po sa kanilang nagawa po ngayon kay Duterte. Kasi po, hindi papayag yung mga tao na ganyan lang po ang mangyayari kay Duterte. Oo. Napasubo si BBM. Oo. Dahil sa mga tao na sa kanya. Nag-manage kung ano man po ang mga desisyon na gusto ni BBM. Ngunit mas nananaig po yung mga desisyon po na nakapaligid sa kanya. Yun po, mabuting tao pala si BBM guys. Sayang, no? Dito magugulo na ang ating bansa kapag ito. Hintayin na lang po natin guys kung anong mangyari. Updated po talaga yung mga kaibigan natin